Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Po na mensahe ni Capricorn ay Two of Cups. This is a beautiful partnership, no? Na parating sa inyo dito. Maaring may bago kayong makikilala na magiging kaibigan or bagong makikilala na maging potential ninyong karelasyon, maaaring ganon. And whatever the case may be, i-enjoy ninyo to. Kung ano mang klaseng relationship ito na bubuuin mo with this new person, i-enjoy mo yan. Magiging masaya kayo dyan, Kasi, you will be on the same wavelength, Yung isip ninyo will be in sync, parang ganon. What else? We have 8 of Swords. Ayan. So, dito naman parang nag-overthink kayo, Capricorn. Maaaring mahirap kasi, kapag konti lang yung alam ninyo, information about, a situation. Kasi, doon lang iikot, yung ninyo, yung thoughts ninyo. Kaya siguro nag-overthink kayo, mas maganda siguro na mas alamin ninyo kung ano yung heart ng situation, yung truth ng situation, And it would help you more, na makapag-isip kayo na mas mabuti, mas makapag-isip kayo ng mas malinaw, yung ganun. So, what else? We have 10 of Wands. Ayan. So, may burden, na bit-bit kayo sa ngayon, Capricorn. Possibly na yung burden na to could be related sa trabaho, probably din na sa relationship, or probably din na sa pamilya, But whatever the case may be, parang handa na kayong i-give up ang mga yan. Handa na kayong tuldukan. Kasi parang may isip ninyo dito na bakit pahihirapan ko yung sarili ko. Ang tagal na nito, So, bakit pa bibit-bitin ko ang hirap na ito, diba? And hindi na nga kayo nagkakaroon ng social life, hindi na kayo nagkakaroon ng oras para sa sarili ninyo because of this overload, overwhelming na din na task or trabaho or emotional burden. Kaya maaaring yan ay tutuldukan nyo na sa ngayon. What else? We have the High Priestess. Ayan, you are divinely guided, ng Divine Universe. Kaya, sabi dito, when in doubt, your first gut feeling can always be trusted. So, makinig kayo sa inyong gut feel. Makinig kayo sa inyong intuition. Kasi, lalo-lalo na sa panahon na confused kayo, sa panahon na naguguluhan kayo, yung intuition ninyo, will always be the most reliable guide ninyo. Kasi, galing ang impormasyon na yan sa Divine Universe. That is divine guidance, na pumapasok sa ating intuition. Kaya doon na lang kayo, doon kayo sumandal, doon kayo tumingin. We have 9 of Pentacles. Ayan. So, dito naman, this is really beautiful kasi this is a time of plenty. This is a time of being wealthy, Magkakaroon kayo dito ng financial success, financial freedom, comfort. Kasi this is the time na marireceive na ninyo kung ano man yung inyong bunga ng inyong pagsisikap. This is the fruit of your labor, Capricorn. Kaya panahon nito para i-enjoy ninyo yung pinaghirapan ninyo. I-enjoy ninyo yung inyong pinagsikapan, So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have 5 of Pentacles. Ayan. So, some of you dito is, siguro feeling ninyo abandoned kayo, feeling ninyo you were left in the cold, feeling ninyo wala kayong karamay, yung ganun ba, siguro ang iba may problema sa relationship, yun na napipick up ko dito for some of you. This could be linked dito sa 10 of Wands. Kaya siguro mag-iisip kayo na tama na, puputulin nyo na yung connection ninyo dito sa kung ano mang sitwasyon na to na nagpapahirap sa inyo sa relasyon. Maaaring ito kasi ang nararamdaman ninyo. Feeling siguro ninyo hindi na kayo mahal ng mahal nyo. Feeling ninyo there is something else, May ibang dahilan pa, kung bakit siguro nawawala na ng gana sa inyo, sa tingin ninyo ang inyong person. So, probably gano'n ang ganap. Kaya, maaaring
Maaaring may gawin din kayo dito para ma-confirm ninyo kung totoo yung hinala ninyo. And maybe, no, magde-decision kayo from there na tama na, this is it, no? Mabigat na sa loob ko, tama na to, no, na feeling ninyo lagi kayong mag-isa, wala din naman kayong karamay, so might as well, ano, i-let go nyo na. So, maaaring gano'n ang magiging sitwasyon ng iba sa inyo. But of course, this is a general reading, so this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po. Thank you. Knight of Cups. Ayan. So, Knight of Cups, maaaring meron dito mag-offer sa inyo ng date, no? Maaaring, lalo na kung single kayo. So, maybe someone is going to ask you out on a date, no? Probably, this is also time for maybe falling in love for some of you. Maaaring kung sino yung makikipag-date sa inyo dito, maaaring ma-convince kayo, no? At siguro magkakaroon din dito ng whirlwind romance, no? Maaaring ganun din ang ganap dyan. So, good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Virgo ay Queen of Wands. Ayan. So, feeling ninyo, ganda-ganda ninyo ngayon, Virgo. Siguro talaga, no? You are, siguro napapaganda talaga kayo. Ini-improve ninyo yung sarili. No? Yung inyong appearance. Maybe ganon ang focus ng iba sa inyo dito. There is confidence, no, that is radiating, no, from you, from deep within you. Kaya maganda ang aura ninyo, maganda yung dating ninyo, no. This is also about determination, focus, no, sa kung ano man ang inyong ini-envision for yourself. Maaaring ginagawa ninyo din dito ang lahat, no, para makarating kayo doon sa inyong tagumpay. Maaaring ginagawa din ninyo dito ang lahat para maabot ninyo kung ano man ang inyong mga pinapangarap, no? We have Queen of Pentacles, and so dito naman sa Queen of Pentacles, this is a beautiful energy. This is very abundant, very prosperous, no? Ang energy na to. Maaaring maraming magdadating, no, dito na sa inyo. May mga dadating na opportunities dito para kayo ay magkaroon ng prosperity and abundance, financial comfort, no, financial blessings, no. So maaaring ganun ang ganap. We have Two of Swords. Ayan. So siguro indecisiveness ito yung parang nasa fork in the road kayo. Hindi ninyo ma-figure out kung alin yung gusto ninyo, no, kung ano yung dapat ninyong gawin. Maaaring related yan dito sa opportunities, no, kasi maraming siguro itong oportunidad na dadating sa inyo at hindi kayo makapamili. Maaaring nahihirapan kayo ditong mag-isip, nahihirapan kayong figure out kung alin dito yung pipiliin niyo. Kaya maaaring nandiyan kayo sa indecisiveness energy. Queen of Swords, ayan. So, don't lower your standard, no? Don't lower your voice for anyone. Panindigan ninyo kung ano yung gusto ninyo. Panindigan ninyo kung ano pinaniniwalaan ninyo. Kung sa tingin ninyo yan ang tama, yan ang makakabuti para sa inyo. Then, stand by, no, doon sa kung ano yan. Kasi, baka mayroon kayong sitwasyon na tinatry ng ibang tao dito na kumbinsihin kayo, no? Na sundin ang gusto nila. Pero hindi naman yun ang gusto ninyo. Kung hindi yon ang sa tingin ninyo makakabuti para sa inyo, then panindigan nyo lang ang sarili nyo, no? Yun dito yung napipick up kong mensahe. The Moon energy, you may need to do some kind of reflection, introspection, no? Maaaring kailangan ninyo dito na magmuni-muni, magnilay-nilay, go deep within you, at pag-isipan ninyong mabuti, re-evaluate ninyo mabuti kung ano mga nagaganap sa buhay ninyo at this time, okay? What else? We have Knight of Cups. Ayan, so siguro meron dito mag-apologize sa inyo. Feeling ko meron dito nakagawa ng hindi maganda.
sa inyo dito, no? At maaring sila ay lumapit or siya ay lumapit dito para mag-apologize sa inyo. Possible din na kung sa relationship area of life din ito, maaring, lalo na kung single kayo, maaring merong dito sa inyo, may mag-aya, no? Someone may ask you out on a date, no? Maaring ganun ang ganap dito. There could be also whirlwind romance dito, no? Siguro meron kayong bagong kakilala, at talagang yung pagkakakilala na yan will develop into a relationship na, alam mo yun, yung parang pakiramdam ninyo, ito na yun, this is it, no? We have 4 of Pentacles, ayan, so there is balancing dito na kailangan, ano? Kasi maaaring pagdating sa pera, extremes naman kayo, no? Maybe, ang iba sa inyo, tutok na tutok doon sa pag-iipon, save na save, pero hindi rin naman, yung parang nahihirapang gumastos, 'di ba? Kahit necessity. Or ang iba naman siguro dito, gastos ng gastos naman. Hindi, yung palabas ng pera at hindi naman kayo nakakapag-save. So, possible din na gano'n ang sitwasyon dito. So, maaari din na nagpapagod kayo, naghihirap kayo, ang sipag-sipag ninyo, pero hindi rin ninyo mabigyan man lang ng kahit maliit na treat ang sarili ninyo, hindi ba? Yung bang blow out naman ninyo yung sarili ninyo kahit paminsan, kahit simpleng bagay lang, diba? Yung parang mas ma-motivate lang kayo at ma-inspire lang kayo na mas lalo pang magsipag, no? Yung gano'n. So, there is a need for balance dito, lalo-lalo na pagdating sa pera. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, una mensahe po ninyo ay 9 of Swords. Ayan. So, dito naman sa 9 of Swords energy, parang nag-worry kayo. You're worrying a lot, no? You're worrying a lot. Pero alam mo, diba, nararamdaman naman siguro ninyo, napapansin din nyo naman yun, kapag nag-worry kayo, parang wala naman nangyayaring mabuti, diba? Mas lalo pang dumadami ang problema, mas lalo pang dumadami yung iniisip ninyo. Kaya, rather focus on what is positive, no, Taurus, kasi mas makakatulong yun, no, na maka-attract kayo ng solusyon sa problema, kung mayroong pinoproblema, mas makaka-attract kayo ng more positive situations and positive thoughts dito, no, rather than worrying about something. Kasi, parang, hindi rin maganda rin, no, na nag-worry tayo about something kasi lalo lang magma-magnify yan, no? So, doon na lang tayo sa kung ano ang best possible outcome, yun na lang isipin natin para yun din na ma-attract natin towards us. We have the Tower energy. Yan, merong biglang pagbabago dito sa buhay ninyo. At kung ano man ito, no, hindi ninyo ito ginusto. No? Hindi ninyo ito ginusto. This is the universe intervening in your circumstances dito. At ang universe ang tawag dito, magki-carry out ng bagay na to para na mabago ang inyong sitwasyon for the better. No? So, kaya may surprise event ito. Maaring ma-overwhelm kayo. Maaring may discomfort na maramdaman kasi nga biglaan din ang pagbabagong ito. But ganun pa man, things will be shaken up, no, at first, pero at the end of the day, you know, ipagpapasalamat nyo to. At the end of the day, you will say, thank you universe, na ginawa ninyo ito para sa akin, ano, kasi, this is for your highest good, no. At the end of the day, you will see the reason kung bakit, no, nangyayari ito, and that is for your highest good. So, what else? We have 6 of Swords. Ayan, paalis kayo, no? There's travel dito for some of you. This could be relocation. This could be paglilipat bahay, paglilipat ng place of residence, okay? Siguro, ang iba sa inyo dito, you know, handa na kayo na gumuhit ng bagong design, kumbaga, ng buhay ninyo. You are ready to embrace a new chapter sa buhay ninyo. You are ready to embrace a new beginning, no? Kasi kung saan kayo dito aalis, for sure, mabigat ang loob ninyo dahil alam ninyo na
yung parang nagtiis kayo dito eh. Kung ano man ang sitwasyon na to, nahirapan kayo dyan, nagtiis kayo. Pero ngayon, magde-decision kayo na tama na. Magde-decision kayo na this is the time na para ibigay nyo naman ito sa sarili ninyo. You're going to focus on yourself. You're going to focus on kung ano ang makakabuti para sa inyo. Taurus. Kaya mag-iingat po kayo. Okay? What else? We have the Emperor energy. Ayan, things are going to be back in order. So, napakaganda. Yung move ninyo na to, no? Yung pag-move on ninyo sa buhay, yan ang simula ng pagbalik na ng order sa buhay ninyo. Magiging muling maayos na ang buhay ninyo dito, Taurus. Probably din, ang iba sa inyo dito is going to, magiging tatay na siguro. Probably din, magiging leader na kayo, supervisor, manager. Kasi maaaring may promotion dito na parating sa inyo. 8 of Cups, you're really walking away from something dito. So, magka-related ito sa isa't isa. Alam ninyo na kung nasaan kayo ngayon, that is not yours anymore. That is not where you belong anymore. Kaya, aawalis na kayo. Iiwanan nyo na ang bagay na yan or sitwasyon or tao na yan. And kung saan kayo papunta, maganda kasi you're heading towards happiness, you're heading towards falling in love, no? Wish fulfillment. Kaya maganda ang move na to na iniisip ninyo. No? Na tama na sa sitwasyon na to, toxic na to, hindi na to masaya, hindi na to nagdudulot ng positive vibes sa inyo. Kaya tama lang na ang desisyon ninyo umalis na sa sitwasyon na yan at magsimula kayo ng bago. What else? We have Page of Pentacles. May mga news na parating at maaaring related yan sa finances ninyo. Maaaring related yan sa opportunity ninyo para sa isang bagong trabaho, career, or negosyo. So, napakaganda kasi magkakaroon kayo dito ng pagkakataon para mas magkaroon ng mas magandang sitwasyon about finances, no? 9 of Cups, ayan. So, sabi ko kanina, you're heading towards wish fulfillment, no? And you are really going for it. Kasi, si 9 of Cups is an energy of wish fulfillment. Energy of happiness, diba? Of joy. At ito talaga ang maaring makuha ninyo sa ngayon, Taurus. Ito talaga siguro din ang magpapabago din ng inyong sitwasyon. Magkakaroon ng matinding pagbabago dito sa buhay ninyo. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.